Panginoon Diyos, amang banal na sa langit, nagpupuri kami ngayong gabi na makapagpatuloy kami sa gawain niyo sa punong panalangin. Salamat na binigyan mo kami Pebreo sa kalagitnaan ng Sunday ng week ay meron kami ministeryo na umugnay sa iyo sa pag-aaring salita at pananalangin. Samahan kami ng kaalaman, talino ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa gawain niyo ngayong gabi. Kinukumit namin lahat ito na may papuri pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, namin Diyos na kapagligtas sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli nandito tayo sa ating prayer meeting. First Wednesday po ngayon. July 3 na po tayo, 2024. Ang ating pong tema sa pag-aaral po ay My Family for God's Glory. No? Ang ating pong lesson ngayon, kilalanin ang iyong anak base sa salita ng Diyos. Yan pong ating aralin na pag-aaralan. Kilalanin iyong anak base sa salita ng Diyos. Punta po tayo sa ating teksto, passage na ating pong tutunghayan. So, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchmen waketh but in vain. It is been to you, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are the inheritance of the Lord, and the fruit of whom is his reward. As arrows are the hand of the Almighty, mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that had his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall seek with the enemies in the gate. Yan pong ating passage sa Psalms 127, verse 1 to 5. Sa ating po introduction o pasimula, sa Deuteronomy chapter 4, verse 9, sabi ng Panginoon, sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. So ang Diyos nagkukuman po siya sa ating mga parents o yung mga elders sa bahay, sa pamilya, no? Okay, punta tayo doon po sa ating isang kwento. Dahil sa panganib ng COVID-19, hindi nakapagkita ng personal ang mga maglolo at maglola. Maraming gumawa ng bagong paraan para makakonekta. Isang survey nagpakita na maraming may edad ang nagsanay na sa pag-text at sa social media para lang manatili ang connection nila sa mga apo nila. May mga sumamba pa kasama ang mga pamilya sa pamagitan po ng video call. Isa sa pinakamagandang paraan para ma-impluwensyan ng mga magulang, lolo at lola ang mga bata ay ang pagpasa ng katotohanan ng banal na kasulatan o Biblia. Kaya sa Deuteronomy chapter 4, inutos ni Moses sa bayan ng Diyos na huwag kalimutan ang mga bagay na iyon. Nakita na ginawa ng Panginoon Diyos. Nakita na ginawa ng Panginoon Diyos. Kailangan manatili ito sa iyong puso, sa iyong mga puso, sa talatang 9. Sinabi pa niya na ang pagpasa nito sa mga anak at apo ay magiging dahilan upang matuto silang gumalang sa Panginoon o sa Kanya, sa talatang 10. At para mabuhay silang ayon sa Kanyang katotohanan o salita sa lupang ibinigay niya sa kanila. Dapat kinalulugod natin ang mga relasyong ibinigay sa atin ng Diyos. Sa disenyo niya, sila man ay daluyan ng kanyang karunungan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon bilang pagsanay sa matuwid na pamumuhay at maging handa sa lahat ng mabuting gawa. Yan po ating makita sa 2 Timothy 3:16-17. Kapag ginawa natin ito sa text man o sa video o harapan ng usapan o pagtuturo, binibigyan natin sila ng gamit para makita nila ang paggawa ng Diyos sa atin mga sariling buhay na may biyaya at kabagan.
Salamat, O Diyos, sa pamanang pananampalataya na pinasa mo sa akin. Tulungan mo ako, may bahagi ko ito sa aking pamilya at sa susunod naming henerasyon. Okay, punta tayo sa unang pag-aaral, ang kahulugan ng pamilya. Yan po yung unang pag-aaral, no? The meaning of a family. Yung familiar common meaning yan, basic unit of society. Memorize na natin yan. Simula pang elementary hanggang high school, yan na yung binabagay. The family is the basic unit of a society. Sa Webster Dictionary, nababanggit po dyan, a group of individuals living under one roof and under one head. Yan ang tinatawag na family o household. A group of person of common ancestry. Lalo na po sa mga Chinese at mga sa Mindanao, banda Mindanao po, ganyan ang clan po sila. Sama-sama sila sa lugar, no? Hindi katulad natin sa Luzon. Iwa-iwalay na pag nagpamilya. Sa kanila hindi. Sama-sama sila. Kaya group of person of common ancestry, yan yung clan. Sa Vine's Expository Dictionary, oikos a dwelling house o household translated family. Yung patria naman, ancestry, lineage signifies family or tribe. The New Testament race, Luke chapter 2, verse 4. Merong spiritual family rin tayo, yan ang church kung saan tayo belong, our family in the Lord Jesus Christ, na tinawag siya sa Ephesians 3:15. Every family, yan, for King James yan, the whole family, reference being all those who are spiritually related to God, the Father, as His children, they being united together in one family because of our Lord and Savior Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Yan. So, nasa isang lugar tayo, naglilingkod, isang pamilya sa isang simbahan. Yan naman po yung spiritual family. Punta tayo sa component o nilalaman po ng pamilya. Sa Ephesians chapter 6, 1-4, sabi niya rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. And ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So makita natin component dyan sa Ephesians 6, 1-4, children, no? Tapos parents. Siyempre, kung distinct natin yung parents yan, father and mother. Yan po yung kalinawan. Okay, so punta tayo sa letter A na po, sa Roman number 2. When should I begin to instill Christian character to my child? Yan kasi nagiging question na marami. Sabi ng nanay, tsaka ng tatay o nung lolo, huwag mo munang pilitin yung apo ko. Bata pa yan, wala pa ngayang kamangbang sa gusto mong pagawa. Ayan. Kailan ba natin dapat turuan ng Christian character o value ng ating anak? Kailan ba natin siya pakilala sa Panginoon? Okay, understand the training process. Sa Proverbs 22:6, ito sabi ng banal na kasulatan, train up a child the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kung papansinin natin yung talata, train up a child. Yung pag-child, nakakaintindi na yan. Pwedeng 3 years old, 4, 5. Child na kasi yan, hindi na baby. Yung baby, nakaiga, pinapadodo, o nilalampin, kinakarga pa. O pagka-child yan, ibig sabihin, pwedeng lalaki, o pwedeng babae, pwedeng daughter, o son. The popular conception of the training, you can see many bad examples around you when parents have no plan or training or program for their children. Ayan po ang lesson ng prodigal son. Kaya marami rin mga bata sa ating kapaligiran, sa ating sosyalidad, sa ating barangay na napapabayaan sila kasi walang pagtuturo, walang training na nakita ang magulang. Marahil magulang nasa abroad o yung tatay walang pakialam sa anak tapos si nanay nasa abroad o ganun. O either ang ama. So mahalaga si ating po mga mananampalataya sa Panginoon ay maintindihan natin yung training process, no? Kaya kailan dapat magsimula. Pag hindi natin inistil yun, nilagay sa puso natin at sa ating anak, sa sambayan natin, ay magkakaroon tayo ng anak na prodigal son. Sabi po ni Chuck Swindoll, no?
not all ships return safely to harbor. Yung kwento lang po ito, illustration. The bottom of the ocean and seas is strewed with wreckage of ships that have been broken, loose from their moorings, and straight from their course, never return home. Yung mangyayari sa ating pamilya, sa ating anak, pag hindi natin po pinalagan, hindi natin nalagaan, hindi natin tinuruan, hindi natin train sa salita ng Diyos, ganyan mangyayari. Marereked sila. Masisira ang kanilang buhay. Kaya sabi niya nga yan, di ba? Not all ships return safely to harbor. The bottom of the ocean and seas is strewed with wreckage of ship. Marami silang barko. Kasi nagpabaya yung kapitan. Okay, the rebellion is deep-seated and probably not so much at the Christianity as is at the parents who never won the right to be heard and never took the time or trouble to know their child as a person. Kaya napakalaga sa magulang na kilalanin kanyang anak. Yung kanyang katangian, yung kanyang kaalaman, instill natin. Tapos yung kanyang pagsuway at ayaw sundin yung tama. Dapat natin makita rin yan. Yung rebellion, deep-seated. Lalalim tayo po mamaya. The duration of the training. 2 words in Proverbs 22 verse 6 help survey the parameter of the training in the terms of time. The word child invariably calls to mind a little one between infancy and 4 or 5 years old. Ayan. Siyempre, pag sinabi ng anak mo 4 to 5 years old, may isip na yan. Naalala ko si Ruth noon, yung ating bunso, si Ruth Grace. Grade 3 siya, pumasok na ng kinder sa daycare. Nag-assist pa sa mga klase niya. Nag-iyakan yung mga klase na napaihi. O sabi niya, lika sa mga kita siya. Matanda pa sa kanya, mag-4 and 5. Isa 3 years old. O, na-expose kasi sa simbahan. No? So, yung malaking bagay yun. Yung infancy. And 4 or 5 years old. However, the scripture used the term in a broader sense, ranging anywhere from a newborn to a person marriage age. O dito naman, dinidiscuss na pwede na tanawin ang broader sense ng Bible o scripture simula sa pagkabata ng anak, pinanganak, hanggang sa pwede na siya mag-asawa. Pero sa marriageable age. Sa 1 Samuel chapter 1, 20-24, makita natin halimbawa ni Elkanah at saka ni Hannah, ang bilang mag-asawa, magulang ni Samuel. And Elkanah, her husband, said unto her, do what seemeth thee good. Tarry until thou have wind, or mean to detach from source of dependent. Win him, yan si Samuel. And when she had win him, she took him up with her and with 3 bullocks and 1 ephah of flour and bottle of wine and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. Dinala na si Samuel. Simula sa pagkabata, nalaganan na ng tatay. Hanggang sa madetach siya, maiwalay na. Kaya lang maraming magulang kasi nakadiaper pa yung anak, iniwan na, nag-abroad. Hindi po yung kwento nakakatawa. Nangyayari yan sa amin si Angelo. Hindi man sa amin, nakadiaper pa. Yan, dapat ang magulang ay sabi niya dyan, no? And the child was young. Hindi nila siya sa house of the Lord, sa Shiloh, kay Eli, yung pari, yung priest. Ang child ay naging young na. Naglalakad na, gumagalaw na, nakakaintindi na. Okay, punta tayo kay Joseph. Genesis 37 verse 2. These are the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. Yan ang nangyari, no, kay Joseph. 17 siya, gumagalaw na, malakas na, may alam na, tumutulong na sa kabuhayan. Hanggang ibenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt, lumaki na siya doon. Yan ang ating makita. Punta tayo sa letter D. The implementation of the training. The manner of the training suggested by the word in. I-N. No? The term means in keeping with. In cooperation with. In accordance to something. You want to accomplish, you want to achieve, or you want to reach.
Kaya pag nagtitrain ka sa anak mo, meron kang gustong abutin, meron kang gustong makita, meron kang gustong ma-accomplish sa buhay niya. Ano yung una? Makilala niya ang Panginoon, magkaroon siya ng relasyon sa Panginoon at takot sa Diyos, meron siyang values that is biblical, that is spiritual values. Yun ang gusto ma-instill sa iyong anak. In the way, kaya in the way. The literal rendering according to his God's way. That's altogether different from our way. Hindi yung gusto natin paraan. In the way, sa paraan ng Diyos, sa direksyon ng Diyos. Hindi yung paraan mo, hindi yung gusto mo. Kasi yung pagbara-bara, walang direksyon, ay nako, masisira din yung puso o ang self-esteem ng ating anak. This verse doesn't mean train up a child as you see him. Rather, if you want your training to be meaningful and wise, be observant and discover your child's way and adapt your training accordingly. Kasi iba-ibang karakter ng bata. May bata madaling sumunod, lalo yung babae. Pero pag lalaki, matigas yun. Kailangan mo na, kumbinsin mo siya. Kailangan mo na ng paliwanag. Oh. Kaya dapat, tinitrain mo ng anak mo, ino-observe mo, dinidiscover mo, ano yung weakness niya, ano yung strength niya, ano yung gusto niya, ano yung hobby niya. Kaya kailangan talaga ng magulang yung pagbantay, pagtutok eh. Kaya kung pwede lang talaga, ang mga nanay hindi mag-abroad, di iwan yung anak eh. Kaya maraming apektado na bata pag iniwan. Minsan walang self-esteem, minsan timid naman, yung isa naman nakatulala, yung isa naman ay hindi makapag-mingle sa kanyang environment o sa school. Kasi hindi siya nasubaybayan na magulang. Strengthening this idea in the word way, this Hebrew term literally means road or path. Metaphorically, it is a characteristic. Therefore, the thought is according to his characteristic, his manner. Yun talagang gusto natin develop sa ating anak, no? Kaya mahirap na wala tayong pagkaunawa, wala tayong pag-intindi sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos, kung saan gusto ng Panginoon na mamold ang ating anak ayon sa turo ng Diyos at ayon sa pananaw at gusto ng Diyos at ayon sa value ng godly life. Okay, Proverbs 22:6, the word we use in the same sense, train up a child in keeping his characteristic. And his characteristics are distinct yan, and set within every child God placed in our care. We cannot compare each one to another, but rather we must help them develop their skill, talents, and course of godly character based in the Word of God, based on God's Word. Nga-develop natin yan. Kaya na kanina, maganda lecture sa senior nagde-develop din tayo ng social, no? Emotional, base sa salita ng Diyos, no? Kasi lalo yung mga tumatanda daw, marami ng apathy, no? Marami ng discouragement. Maganda yan matututo. Hindi naman kasi nag-i-stop doon Lalo ng anak natin, nasa foundational siya, bata pa, kailangan talagang matuto na habang bata pa. Dito tayo sa Proverbs 22 verse 6 pa rin. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya, hindi niya iwalayan. Verse 17, ikiling mo iyong pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng pantas at hilig mo iyong puso sa aking kaalaman. Sapagkat maligayang bagay kung iyong ingatan sa loob mo kasama ng iyong labi upang ang iyong tiwala ay malagak sa Panginoon. Aking papakilala sa iyo ang karawang ito. Oo, sa iyo. Panginoon, sa iyo, hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga marilag na bagay na mga payo at kaalaman upang ipakilala sa iyo ang kaugnayan ng mga salitang katotohanan upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo. Yan ang kadugtong niya, 17 to 21. Okay, turuan mo ang bata sa daan dapat niyang lakaran
At pagka tumanda siya, hindi niya hiwalayan. Yan ang mahalaga po, no? Ang bata na naturuan ay hindi niya hiwalayan. Kaya meron siyang pag-ugali na tama. Kaya ituro sa bata ang tamang pag-ugali. Hindi ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Meron na kasing training, meron na siyang babasihan habang lumalaki siya, habang tumatanda siya. Sa military, ganun po ang training namin, ang higpit Kaya yung training na yan, sa kampo ka, tinatawag na, pag na-train ka na, bago ka mag-graduate, bago ka dalhin sa Mindanao, kailangan yung training na yun. Kasi kung wala kang training, ay nako, mamamatay ka dun sa Mindanao. Kaya katuruan ka kailangan ng basic. Tinatawag Marine Basic Course. No? Yan, boot camp tawag. Okay, tuloy tayo dito sa kwento. Walang mag-aakala na ang 16 na taong gulang na si skateboarder mula sa Brazil na si Felipe Gustavo ay magiging isa sa pinakamagaling na skateboarder sa mundo. Naniwalang tatay niya na kailangan niyang tuparin ang pangarap niya. Pero wala silang pera. Kaya binenta ng kanyang ama ang kotse nila at dinala ang anak sa sikat na paligsaan sa skating sa Tampan sa Florida. Wala pang nakakilala kay Gustavo noon hanggang nanalo siya at nagsimula ang maganda niyang karir sa pagkapanalo niya doon. May kakayahan ang tatay ni Gustavo na makita ang puso at hilig ng anak niya. Mula sa pagkabata, ito'y tinuruan niya ng mabuting asal at tamang pagtupad sa kanyang pangarap niya. At pinakita ng ama ang todong suporta sa kanyang ibinigay sa kanyang anak upang matupad ang pangarap nito. Isipin mo, maging sikat siyang skateboarder, no? Sa buong mundo, nagsimula siya sa Brazil. Tuloy natin ang kwento. Inilarawan ng kawikaan na may pagkakataon ang mga magulang na tulungan ang kanilang mga anak para malaman at nagtatanging paraan ng Diyos para sanayin ang puso, lakas at personalidad nila. At hikayatin sila pagkatapos patungo sa daan na maayos sa paglikha sa kanila ng Diyos. Ituro sa bata ang tamang pag-ugali, sabi doon, at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Maaring wala tayong malaking pagkukunan o malalim na karunungan. Pero sa karunungan ng Diyos, sa talata 17 hanggang 21, sa pag-ibig natin ay pwede nating ialok ang isang napakalaking regalo sa mga anak natin at sa ibang bata. Pwede natin silang tulungan magtiwala sa Diyos at pagkatapos yun, malaman nila ang tamang landas ng buhay. Okay, punta tayo sa parents understanding child nature. Dito po, makita natin dito dalawang bagay napakalaga. Yan ang hindi po naintindihan, lalo ng mga parents na unbeliever o hindi Kristiyano. Ganon din ang mga parents na namulatan ko, no? The parental training, biblical teaching must be put to life application. May lagay ka ng buhay, in time they are prepared to be developed. Sa panahon na sila'y handa na maging matatag. Okay, there are two things revealed in Scripture concerning the bent of every child. Yung karakter ng bata, meron dalawa. Yung una, yung general bent toward good, coined in the image of God. The child bears a certain imprint of divinity. Yan kasi nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. Oh. Kaya meron siyang intellect, meron siyang emotion, meron siyang will. Yan tinatawag image of God. No? Hindi naman tayo natin kamukha ng Diyos. Yung binigay ng Diyos, intellect, emotion, tsaka will. Kaya meron tayong tinatawag general bent toward good, coined in the image of God. No? Meron po lahat yan. Kaya tingnan mo ang mga nagtataka kahit napakasamang tao pag nakulong, may marami nagbabago sa pag sila'y nasa kulungan na. No? Kaya dito makita natin yung
yung dignity and worth. Sa Genesis 9:6, sabi niya, whosoever shedded man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. James 3:9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Kaya yan po yung general bent toward good. Meron talaga yan ang ating anak. Dapat natin magkita. Kaya lang kasi, kung di natin maintindihan din yung tinuturo ng Biblia, wala tayo pong pagnanasa na i-nurture, i-develop, at alalain ang ating anak. Yan pong ang una. Secondly, the child also has been given a unique personality and distinct abilities. So secondly, a general bent toward evil. Yung Adam's touch on us as all had turned the luster of God's image into darkness. So nang mahulog ang tao, pumasok ang kasalanan, naging masama ang tao. Yan tinatawag na total depravity. Kaya kung paano pumasok ang kasalanan sa pamagitan ng isang tao, at sa pamagitan ng kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Sa gayon din paraan ay dumating ang kamatayan sa lahat ng mga tao, sapagkat lahat ay nagkasala. O yan, pumasok ang kasalanan. So yung total depravity, hindi naman ibig sabihin na hindi ka magka-response sa Diyos kahit maling mong gospel. Baliktad kasi yung turo ng iba. Kailangan di born again ka bago ka tumanggap. Hindi. Kasi meron kang intellect, may emotion, tsaka will ka eh. Kaya lang, dahil yung total depravity affected yung ating intellect, tsaka emotion, tsaka will ng kasalanan. Kaya ang tutulong sa atin para makilala natin ang Panginoon, maturuan tayo yung Word of God. Nakuha po natin. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kahit na total depraved ka, affected yung intellect mo, emotion mo, tsaka will. Pag narinig mo salita ng Diyos, yun ang kikilos sa'yo kasi nire-reach ka ng Panginoon yung word niya. Diba? Kaya sabi ng Panginoon Jesus sa John 5:13, search the Scripture that you may know you have eternal life. Bakit niya search? Para malaman mo, para ma-born again ka. Kaya yan ang kadugtong ng Ephesians 1:13. You were saved after you heard the gospel of your salvation. After you believe, you are sealed by the Holy Spirit. Anong una? After you heard. Then you believe. Anong na-heard mo? Yung gospel of your salvation. Then you believe. After you believe, you are sealed by the Holy Spirit. Yun ang process ng conversion eh. Kaya kahit na may bent tayo ng Adamic nature, yan ay ang ginagamit ng Diyos sa atin ay ang Word of God. Kaya since poison passes from generation to generation through the blood, stream of humanity, as a result, each child, spirit is brought into the world, dead spiritual. The only remedy is to be born again. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang anak natin, nalalayan natin sa Sunday school. O kahit na yan, nursery, kinder, prep, o pagka grade 1, primary, o juniors, high school, senior high, junior high, college. Kailangan po yan eh. Kaya sa yung paraphrase niya sa Psalms 51:5 exemplifies this bent toward evil. Behold, sabi ni David, I was brought forth a state of iniquity. My mother was sinful, who conceived me, and I, too, I am a sinful. Totoo yun. Lahat tayo makasalanan. Kaya lahat nangangailangan kay Kristo, lahat nangangailangan ng salita ng Diyos, at ng gabay ng banal na Espiritu. Kasi wala nang pwedeng dumugnay diretso sa God the Father. Lahat tayo ay inuugnay ng Ama sa pamagitan ng Panginoon Yesus, sa pamagitan ng kanyang salita at sa conviction ng Holy Spirit. Okay, mahalaga ang parents makaintindi. Lalo na tayong mga Christian. Minsan kasi binabaliwala natin yung mga turo sa ating anak. Na-save na tayo, na-convert na tayo, part na tayo ng church. Pero how to give time and care and nourish and nurture our children was neglected or sinasabi natin, hindi natin pinapahalagan. Mga minamahal sa Panginoon.
Sa ating mga karanasan sa pagpapalaki sa ating mga anak, ay mapatunayan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Our experience confirm these truths. You have to instruct your children to tell the truth, but never have to sit down to teach them to lie. Hindi na kailangan turuan po ang anak mo upo na magsinungaling ka. Hindi na. Nature yan, nandyan yan. Magalit, magsigaw, nandyan yan. This part of their bent comes naturally. If you fail to understand this bent toward evil inherited from Adam, you will fail to understand the spiritual battle in general and your child in particular. Okay, merong ilustrasyon po dito, nilagay ko yung painting innocent and guilt. Dalawa kasi yan eh. Kasi dalawa yung bent. No? Dalawa ang tatanawin natin. A painter once wanted a picture of innocence. He found and painted a little child kneeling beside his mother at prayer. The palm of his hands were reverently folded. Mild blue eyes upturned with an expression of devotion and peace. The painter prized his portrait of young Rupert above all else and hung it prominently in his study, calling it innocence. So, yun ang painting niya. Isang bata na nasa tabi ng nanay nagpre-pray. Yung isa naman, years later, when the artist was old, the portrait was still there. He had often thought of painting a counterpart, kabila. The picture of guilt. One day, he purposely visited a neighbor prison. His body was horribly wasted. His eyes hollow, vice sprouted all over his face. The old painter succeededly, admirably, and the portraits hung side by side, innocent and guilt. Yan dalawa. Inosente at guilt. Yan po dapat natin makita sa ating anak. Pag hindi natin po naturuan ang ating anak, sana maturuan siya katulad nung una, no? Inosente pa lang, ay alam niya na, madisting niya na sa paglaki niya. Hindi dala-dala yung kasalanan hanggang siya tumanda. Mga minamahal, maraki ang ating parte, tayong magulang. Kaya ang magulang ay siya ang haligi, ang ilaw ng tahanan ng kanyang nanay. Mahalaga po yung ating papel o responsibility sa pulupo ng ating tahanan. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa gabing to at dadako po tayo sa ating pananalangin para sa ating pong iglesia sa First Baptist Manila. Ang ating pong activities Sunday, activities sa labas, sa regular days, missionaries, ang ating pong Bible schools, at ganoon din po ang ating administrative board at mga pastors, ganoon din po ang ating bansa. Tayo po'y manalangin na sa ating pong iglesia. Manalangin po tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, ngayong gabi na binigyan mo kami privilege pag-aral sa iyong banal na salita. Ngayon din naman na makapanalangin, makapagtaas ng aming makahilingan, mapapasalamatan ka, mapapurihan ka, dahil kayo ang Diyos na buhay, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng aming mga ninuno. Pinapanalangin namin ang iglesia sa iyong mapagpalang kamay, ang First Baptist Manila. Kasama po ang mga pastor at mga administrative board, ganun si Pastor Emis Nasita. Sustain mo pong health, strength, wisdom, at unity sa loob po ng kapulungan dahil kung wala kayo, wala po kong magagawa. Kinukomit din namin, Panginoon, ang mga plano, programa, lalo na sa CE, at sa marami pa pong activity, lalo na ang promotion sa Sunday, dahil natapos na po ang DBBS. Salamat sa iyo pong ginagawa. Pinapupurihan namin ay yung kapangyarihan, gabay at provision sa iglesia sa natapos pong DBBS. Pinapanalangin namin ang promotion sa Sunday School sa darating na Sunday. Kayo po magpala. Bless you rin po, Panginoon, ang early morning worship. Hindi po ang speaker, ang MC, ang choir. Kayo mag-bless at manguna, tulungan, magamit sila mightily for thy name and glory. Hindi po ang Sunday School, ang bawat department, ang bawat bata,
kabataan, magulang, at bawat na nag-attend nito naway lalong tumibay, matuto, at ma-appreciate ang ganitong gawain sa paglogong spiritual kung saan ito'y malaking tulong sa aming pong pamilya. Kaya kayo po magpala sa bawat guro at ganun din po sa leadership ni Pastor and Mrs. Nasita. Kinukomit din namin ang mid-morning worship, ang speaker niyo rin, Lord, gagamitin, ang MC, agad din ang choir muli na magre-render ng song offering. Ganun din po sa gabi, ang vesper hour, kayo rin magpala sa pagtuturo ni Pastor Nasita sa mga doctrine. Dinidiscuss niya po ang Calvinism o yung tulip. Dalawang points pa lang po yung nadidiscuss, ang total depravity at saka ang conditional election. Naway sa Sunday ay makompleto ito o matapos niya ang aralin. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang mga home Bible studies at mga outreaches. Salamat na patuloy kami nakakapag-contact, nakakapagturo sa pangunan niyo rin. Maging kina Pastor Boy, Sister Sally, kay Pastor Nasita, sa online, ganun din po yung mga Bible study namin at outreaches dyan po sa UPB, sa San Mateo, at dyan po sa dako po ng pamilya po ng Salazar at Garcia na pinupunta namin ni Pastor Jess. Pinupuri ka rin namin sa mga outreach na binuksan nyo, maging sa dako po ng San Mateo, sa pamilyang Dancel at Tingson. Tunay, kayo po ang nagpapatibay, kayong kumikilos sa patuloy na pag-ayon ni na Kapatid Edwin, Pastor Jess at Pastor Bong sa pag-reach house po ng mga souls. Pinapanalangin namin ang regular din na Sunday worship na sa UP Bliss sa pangunan ni Pastor Bong tuwing Sunday ng hapon ng 3 to 5, Panginoon. Bless rin po, Panginoon, ang mga Bible School sa Bisaya, sa Mindanao at dito sa Luzon na nagpapatuloy maging po sa dako po ng Quezon Nueva Ecija, kina Pastor Lucio, at dito po sa Lubao, sa pangunan ni Pastor Willie Delon at kanya may bahay. Salamat din sa Thursday class na nagpapatuloy. Naway patuloy kami tulungan sa pagtitipon, maging sa araw ng bukas, maging sa patuloy pagtuturo ni Pastor Nasita at pagtuturo ko rin. Pagyamanin niyo po ang aming kaalaman na umasa lang kami sa iyo, nakasandal sa kaparaanan at kaalaman sa iyong banal na kasulatan na i-enhance po sa mga estudyante namin. Tulungan yung mga estudyante na magkaroon po ng regular commitment, mag-attend, mag-aral para lalong matuto, maging effective po sila sa kanilang iglesia, saan po sila na-assign na ginagamit yung mightily. Pinanalangin din namin ang mga missionaries sa Mindanao, sa Visayas at Luzon na sinusuporta ng iglesia, hindi po sa foreign missionaries at missions na sinusuportan din po ng iglesia. Lalo na sa malalayong lugar, sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam, ganoon din po sa Sri Lanka, sa Haiti, at ganoon din po sa dako po ng Africa, Panginoon. Ingatan niyo sila, tulungan niyo sila sa kanilang pagpapagal. Maging ang missionary niyo po ginagamit na sinusupport ng iglesia sa Tel Aviv, diyan po sa Israel. Na alam na medyo masela ng sitwasyon ngayon. Pangunahan niyo po si Pastor Morales, dakilang Diyos. Nagpe-pray din namin ang lahat ng Bible School at seminary churches sa Amerika na tumatay sa fundamentalism at Trinitarianism na may magpatuloy silang matatag at manatili sa katuruan ng banal na kasulatan at pag-hold po ng yung salita hanggang sa huling panahon, dakilang Diyos. Pinapapray din namin, Ama, ang auxiliary group ng church, ang mga Dorcas, ang Gayos, ang young people, at ganoon din po ang senior citizen fellowship na naganap din po kanina, naging mabungahin at maraming bagay na naituro nyo sa edad po ng mga senior. Pagyamanin nyo po ang pagtitipon, pagyamanin nyo po ang pagpalakasan ng bawat isa, ngay patuloy po maging active ang bawat isa at magamit ang kanilang leadership at pagtuturo ng iyong banal na salita. Pinapanalangin namin din, Panginoon, mga kapatiran namin sa kailangan ng buhay, dito sa First Baptist Manila, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga anak nag-aaral, subaybayan sila, tulungan niyo sila maging matagumpay,
maging successful sila. Kung ano man pinagdadaanan nila mga problema, tulungan niyo pong tumugong kayo at kayo magbigay ng solusyon lalo sa kalang kabuhayan at sitwasyon sa kanilang tahanan. Pinagpipray din namin, mga kapatiran namin senior na may mga lingering disease na tunay, nandyan ang karamdaman sa pagtanda. Naway abot niyo po ang iyong kaaliwan, ang iyong comfort, at provision materially sa mga senior citizen po na nagkakasikit. Alalain po sila at tulungan, Panginoon Diyos. Nagpipray namin patuloy ang iglesia nito sa mapagpalang kamay, naway yung kabagan, ang yung biyayang pagmamahal, siya manguna. Patatagin niyo po sa kabilang maraming problema, pagsubok, maraming bagay-bagay na dapat namin tanawin sa future pa para sa kakatibay ng bawat isa at ng iglesia para sa iyong pangalan at kapurihan. Dinadalangin din namin, Panginoon, nilalagak sa iyong aming bansa ang aming Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang liderato, sa kanyang kalusugan, katalinoan, 10 ng kanyang pamilya, at ganoon din 10 ng kanyang kabinete. Tulungan niyo po na mag-function siya mightily sa gabay niyo at tulong niyo, na dahil kayo po ang Diyos na mahabagin at matulungin. Pangunahin niyo po ang aming bansa, maging po sa food production, sa Department of Agriculture, sa Peace and Order, sa panguna po ng Department of DILG, sa Kapulisan, at ganun din po sa Department of National Defense. Na ang naging problema namin sa West Philippine Sea, naway magkaroon po ng magandang solusyon, mapayapang solusyon sa sitwasyon namin po, sa aming kapitbahay na bansa. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang migrant workers namin, ang mga sa laborers, lalo ng mga OFW na talagang kailangan nila yung assistant ng aming government, lalo yung mga nagkakaroon ng disgrasya, nagkaroon sakit, mga namamatayan, tunay kayo po ang tumulong sa gabay po ng aming gobyerno. Pangunahan niyo rin po ang amin pong Department of Energy na mabigyan din po solusyon ang mataas na pag-angat po ng amount po ng langis sa araw-araw sa aming buhay na siya nagdadala ng malaking impact sa inflation. Naway magkatuklas na tunay ng sapat na enerhiya ang aming bansa na makatuklas ng langis maging sa Mindanao, Bisaya o dito po sa Luzon o sa West Philippine Sea. Panginoon, kayo pong amin nasaan kumilos, gumalaw sa bagay nito sa iyong habag. Pangunahan niyo rin po ang aming bansa, Panginoon, sa tourism na siya pong malaking factor na pinopromote ng aming bansa. Na maging maayos sa mga tourist spot, mga places, maging safety po sa tulong po ng mga LGUs para mapakinabangan ang mga lugar na napaganda sa kapaligiran po ng aming mga islands, Panginoon, sa Philippines. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming bansa, lalo ng Department of Health, na marami naman sakit sa dengue, bumabalik ang sakit ng COVID, at marami po nagkakaroon ng TB o tuberculosis dahil po sa paninigarilyo. Tulungan niyo po ang aming Department of Health, mabigyan po ng lunas, tulong, at pagsubaybay, at lalo na po yung implementation of knowledge sa kaalaman po ng bawat barangay. Pinagpe-pray din namin, dakilan Diyos, ang pagtaas po ng aming pagkain, lalo na sa mga produkto, sa bigas, at sa maraming commodities na siya pong nahirapan din po ang maraming kababayan namin, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bansa sa bagay nito na sa iyong divine intervention ay mabigyan ng cup ng aming presidente. Salamat na kayo po nagbigay ng tulong sa aming Pangulo, makapili na ng Secretary ng Department of Education sa katawan po ni Senate Senador Angara. Naway magampanan niya po na maayos ang pagpalit niya po sa outgoing na secretary na si Sara Duterte. Kinukumin namin ang aming edukasyon na napakahalaga sa aming pong mga anak, sa kabataan at pag-asa ng bayan namin na sila dapat mahubog sa tama pong kaalaman. Kaya salamat na kayo po ang gumagalaw sa bagay ito, Panginoon. At kayo pang aming naasan, tutulong sa aming bansa. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabing ito, sa lahat na iyo pong gagawin
at ginagawa sa aming pong iglesia, sa aming bansa, na alam namin sa iyong panahon, sa iyong kalooban, kayo po ang sasagot sa aming hiling, sa aming pong panalangin. Purihin ka, Panginoon, lulatiin ka, dahil kayo Diyos maalam sa lahat, makapangyarihan sa lahat, Diyos na nandyan sa lahat ng dakot. Di nagbabago, Diyos na walang pasimula at walang katapusan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, na aming Diyos tagapagligtas, sa kapangyarihan gabay ng Banal na Espiritu, to aming dalangin. Amen.